Okay, unahin muna natin ito. Ito, binalita ito ng mga mainstream media, no? Pero ang kinuha ko lang, itong SMNI, gikan sa masa para sa masa. Na kuryente sa sariling pahayag si Trillanes. Nakakahiya ito eh. Kung ako ni Trillanes, no? Makailang beses na natuklasan itong si Trillanes na lagi itong nagsisinungaling. Noon pa, sa panahon ng administrasyong Duterte, lagi na talaga itong nagsisinungaling. Ito yung kasinungalingan na ginawa ni Trillanes. Lakihan ko para makita nyo lahat. Yan ang sabi niya. I have information that Bongo was already invited to appear before the ICI pero ayaw niyang pumunta. Pinagbibintangan mo pa ngayon si Bongo na umiiwas si Bongo dito, no? Ganyan ka maninira ng tao. Sabi pa ni Trillanes, unless kasama niya sina Aimee at Bato, parang may tiga-abogado sa kanya. Yan, nambubuli pa. Nambubuli pa siya na ito raw si Senator Bongo ay kailangan ni Senator Aimee at ni Bato para pumunta sa ICI. Kasi parang sinabi na rin ni Trillanes na hindi kaya ni Bongo na pumunta sa ICI. Kaya ibig niyang sabihin, siguro guilty na si Bongo. Ang galing mong magsinungaling, Trillanes. Ang galing mong magsinungaling. Kaya pala, hindi ka na pinaniwalaan ng sarili mong lugar. Wala nang naniwala dito eh. Sabi pa ni Trillanes, let's keep the pressure on. So, pinipressure niya ngayon. Halatang halata naman na kaya mo pinipressure si Bongo kasi inggit na inggit ka. Kasi nireject ka ng mga Duterte camp. Nireject ito dati eh. Gusto magipag-tandem kay Duterte pero ang nangyari, ni-reject ng mga Duterte. Sino ba namang gusto makipag-tandem sa'yo? Sundalong kanin ka. Di ba? Sabi pa nga nila, silang nagsabi paukod-ukod mo ito ni ka, pero magsusurrender lang pala. Uy, magpakamatay ka, totoo kang naninindigan sa bayan. Di ba? Sabi pa ni Trillanes, dapat imbitahan si Bongo kasama ang tatay at kapatid niya. Sinabi niya ayan, October 28, no? Ngayon kahapon ito sinabi niya, so, ngayon, tinanong ngayon ng ICI na, sinabi na kasi ni Trillanes, sir, na itong si Attorney Brian Hosaka, tinanong siya ngayon ng media, totoo ba yung sinabi ni Trillanes na invited na si Bongo? Ang sabi, kahapon rin ito, nag-response kaagad. No invitation has been sent by the commission to Senator Bongo. Ayan, napahiya ka tuloy. Trillanes. Sinabi niya kahapon, no? Sinagot kaagad ng ni Attorney Brian Hosaka from ICI. Napahiya si Trillanes. So another, kung si Regal Oliva pa ang pasasabihin dito, another day, another kasinungalingan, Trillanes. Another booking na naman ni Trillanes. Halata, no? Obviously, kayong mga media, no? Bakit kasi ninyo pinapaniwalaan pa itong si Trillanes? Na sa 1,000 pinagsasabi nito, okay na sana kahit isa lang ang tama. Kahit isa lang ang totoo. Sa 1,000 pananalita nito ni Trillanes, kahit isa walang totoo. Bakit nyo kasi pinapansin pa itong aso na ito? Na wala naman itong naniniwala na, di ba? Ito ngayon ang rebuttal ni Trillanes. Kahapon, nag-response kaagad ng aso. Alam niyo naman ang aso, kapag ano yan? Yung matatahol yung aso, di ba? Kuha ka ng bato tapos gusto mong masaktan siya sa bato. Yan, tatahol yan ulit. Ayan, nag-response kaagad. Sabi niya, correction. Nag-correction na siya ngayon kasi booking siya sa kasinungalingan niya. Correction. Bongo's camp was sent feelers to appear before the ICI. Not an official invitation yet. Di ba? Halata na palusot na naman. Alam mo, Trillanes, kahit anong sasabihin mo, wala na talagang naniniwala sa inyo. No? Siguro, ang naniniwala sa inyo, ang administrasyong Marcos. Si Claire Castro na lang ang naniniwala sa iyo. Magsama na lang kayo. Magtahol kayo doon. Di ba? Sa daanan. Doon naman ang mga tambayan ng mga aso sa daanan eh. Di ba? Ay, kawawa ka naman, Trillanes. No, wala nang naniniwala dito sa taong to. Kawawa. Sorry, but wala ka ng political future. Nangangarap kasi ito eh.
Mi po muna na i-like at saka i-share itong video na ito ha para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Mahalaga like and share. Okay, ready? Sabay-sabay mo tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go. Ayan, naka-like and share na ba? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel sa Don Mar TV, mag-subscribe na po kayo kung first time nyo itong napanood, no? Para lagi kayong updated sa ating mga balita. Ay, punta tayo dito sa next topic natin. Bakit ang Malacanang ay sobrang pikon na pikon dito kay Trillanes? Pikon na pikon dito kay Congressman Paulo Pulong Duterte. Siguro nasasaktan kasi nare-real talk sila ni Kong Paulo. Na-real talk eh. Ito yung balita. Tinawag ni Congressman Paulo Duterte na bangag ang administrasyon sa issue ng... Totoo naman bangag eh. Totoo naman bangag eh. Kaya pala napikon. Kasi natatamaan. Foreign policy. Buwelta naman ng palasyo, kailangang hindi matulad sa nakaraang inutil daw na administrasyon pagdating sa... Paano naging inutil ang administrasyong Duterte? Yung Build Better More ni Bongbong Marcos. Compare natin doon sa Build ni Tatay Digong. Yung Build Better More niya, inukit niya pa yan sa pangalan niyang BBM eh. Bagay sa kanya na walang nagawa ang Build Better More. Yung Build ni Duterte, yun ang tunay. Talagang hindi nyo malalamangan ang administrasyong Duterte, Claire Castro. Clear Castro, walang clear. Walang clear. Ang mga pinagsasabi parang si Trillanes. Sa ng China, nasa frontline na balitang yan si Bril Montalvo. Muli na namang uminit ang banggaan sa pagitan ng palasyo at pamilya Duterte sa gitna ng mga issue sa West Philippine Sea. Natatamaan. Sasabihin na naman ng Malacanang, pro-China. Kasi kayo, yung strategy niyo bulok. Kagaya rin ng strategy ni Pinoy, mga bulok eh. Sa kanyang press con, binanata ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro si Congressman Paulo Pulong Duterte matapos tawaging bangag administration ang kasalukuyang pamunuan. Which is totoo. Bangag talaga. Bongbong Marcos, hindi ka na namin tatawagin ng bangag unless if drug test ka. Bakit hindi mo kayang magpa-drug test? Yan ang una, di ba? Hindi kaya. What can we expect from the Dutertes? They are pro-China. What can we expect from the Duterte? They are pro-China. Halata naman si Castro, no? Halatang-halata na walang argumento. Yan ang mga argumento ng mga bobo. Yung mga dilawan, mga loyalista, pro-China. Argumento ng mga bobo. Matatandaan niyo po, sinabi niya, Duterte says he is inutil, cannot do anything against China Sea aggression. Siguro natatandaan niyo po ito. So sila ba? At least si Duterte, kung totoo man yan, inamin niya. Kayo, inamin ba niyo? Kasi you cannot do anything with the aggression of China. Kayo, did you do anything? Mayabang kayong ipakita yan. Yan ang tunay na leader. Umaamin. Okay? Na, I cannot do anything with the aggression. The best thing that we can do with that is to talk diplomatic way. Kayo ngayon, ikukumpara natin kung makailang beses kayo winoter canon ngayong administrasyong Marcos. Kayo yung nagmukhang inutil. Kayo yung nagmukhang kawawa. Ano kayo wala kayong strategy, ika nga. Mga anak? Sila po ba ang kukontra sa kanilang ama? Iginiit pa. Ang style nitong si Auntie Claire, pinagpaaway pa niya. Hindi na kami masusulod sa hindi mo na kami mapapasok sa bulsa mo, Auntie Claire. Yung bulsa mo bulok at butas-butas. Ni Castro, hindi dapat inaalipusta ang layunin ng Pangulo na palakasin ang sandatahang lakas at ituloy ang modernisasyon ng AFP. May tanong ko kay Gibo at ni Taria, anong nagawa nyo dyan sa West Philippine Sea? Sige nga, naangkin nyo ba ang West Philippine Sea? Ang yabang-yabang nitong si Auntie Claire na ito Anong nagawa nyo? Sige daw. Wala naman kayong nagawa EDCA base, useless. Di ba? Hanggang dyan lang kayo. Kailangan lang pong lumakas din ang ating pwersa at hindi tayo magaya sa nakarang administrasyon Parang sabog rin ito na inutil na ituturing pagdating sa China aggression. Agad namang bumwelta si hawak-hawak niya yun. Tapos yung mga nakikinig sa kanya, hindi siya nagugustuhan. Congressman Pulong Duterte sa kanyang Facebook page. Tinawag niya ang mga komento ni Castro na historically ignorant at puro satsat na wala. Tama talaga yan. Tama talaga yun. Ignorante naman talaga si Castro. Wala yang alam. Bakit naman yan
Yan pa ang inauthorize ng Malacanang na magsabi, di ba? Research. Sa ilalim daw kasi ng Duterte administration, naabot ng AFP ang record level na modernization na hindi nagawa ng ilang dekada. Kung yan daw ang inutil para kay Castro, edi para niyang tinawag na walang kwenta ang modernisasyon ng AFP. Di ba? Kung walang kwenta si Tatay Digong sa panahon niya sa pagdala niya sa AFP, para mo na ring sinusuka ang AFP ngayon. Ganyan po kabastos si Auntie Claire Castro. If that is what she calls inutil, sabi ni Kong Pulong, then she just called our modernized AFP useless. And every soldier who risked his life and limb for this country is a joke. Di ba? Bongbong Marcos, ano masasabi mo dito kay Auntie Claire Castro? Sinaksak niya ang sarili mong administrasyon. Grabe itong si Claire Castro. Dagdag pa ni Pulong, zero ang foreign policy ng Marcos administration at todo pa-cute daw sa Amerika. Correct. Sa isa namang pahayag ni Castro, walang si Bongbong Marcos at si Pinoy walang pinagkakaiba. sinabi niyang ang tapang ni Pulong ay dapat ipamala sa tamang lugar at hindi sa bar. Hindi naman nagtapang-tapangan si Pulong. Ikaw yung papansin, Claire Castro. Pasimpleng patutsyada sa kongresistang minsan ang na-issue sa isang eksena sa bar. Hindi rin napigilan ng ilang mambabatas gaya ni Akbayang Representative Percy Sindanya na makisali sa bangayan. Huwag ka nang masali dyan. Yung atupagin mo muna yung panga mo. Diba? Huwag ka muna makialam dyan, Sindanya. Wala kang kinalaman dito. Wala. Ano ka dito? Hindi ka relevant. Alis ka dyan. Magpa-check up ka muna sa doktor mo kung paano mo yan maitutuwid yung panga mo. Hindi pa nga naituwid yung panga mo, magtutuwid ka pa dito? Pinuna kasi ni Pulong ang sinabi noon ni Sindanya na malapit na ang Day of Reckoning o araw ng paniningil sa mga Duterte. Nagsimula raw yan nang maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paano nyo masabing Day of Reckoning? Nag-revenge kayo sa pamumulitika ninyo. Wag nyo tawaging reckoning yan. Kasi kayo mismo ang gumagawa niyan. Hindi po reckoning ang nangyari, revenge. Nag-revenge si Marcos sa kanyang pagiging weak leader. Giit ni Sindanya, noong September 21 pa niya ito sinabi, bakit ngayon lang nag-react? Ang nakakaloka doon, they are reacting to a statement that I made, I think that was a month ago. Mukhang ngayon lang nakaisip siguro ng sagot sa sinabi natin. Wali ka dyan. Wali ka. Okay? Tumahimik ka na lang at upagin mo ang panga mo. Ha? Dagdag pa ni Sindanya, mas sipagan pa sana ni Pulong ang paggawa ng batas kaysa sa paglabas ng statement laban sa mga kritiko. Nagbabalita mula so ayan, hindi na ako magtataka no kung itong Malacanang ay mapipikon kay Kong Paulo Duterte. Kasi po, na-real talk sila. Yun, ang mga sinabi po ni Kong Paulo ay katotohanan. Yan, ganyan naman talaga ang tao eh. Kapag ikaw ay natamaan ng totoo, masasaktan ka talaga. So, ganyan sila mag-react kasi nasaktan sila sa katotohanan eh. Di ba?